Yun, what's up mga trabaho, welcome back po sa aking channel. Trabaho ni Dags, nagbabalik. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo yung tamang proseso sa pagwi-welding po at saka pag-buffing ng stainless pipe. So ayan po, pasensya na po kayo sa aking video kasi malakas po yung hangin dito sa taas. Siyempre gamit po yung stainless din na electrode. Ayan. So gamitan po natin siya ng pipe na 2 inches. 2 inches po yung laki. At yung kapal po niya ay 1.5. Ayan. So i-welding po natin yan. At pagtapos niya ng step by step. Yung pag-buffing po, meron po tayong tinatawag na 5 steps. Ayan, gamitan natin po ng grinding disc, flapping disc, buffing disc, and din yung polishing disc. Siyempre, meron po tayong tinatawag na buffing soap para po sa kintab niya. So, ang gagawin po natin ay isi-set po natin yung ating welding machine. Siyempre dahil 2mm po yung ating electrode, so gagamitan po natin siya na so sa inyo po, nakadepende na po yan sa inyo kung malakas po kayong mag-amperahe o tamang tama lang. Pero yung yung sakto lang po na sukat ng ating current setting ay 60 amperes po. So yung welding machine natin na gamit ay inverter. Kaya tinatawag nila na portable welding machine. So ipapakita ko po sa inyo yung portable welding machine. Ayan po. Ayan. Nakaset po siya sa 60 amperes. So ayan na po. Gamitan natin siya ng hand gloves. Siyempre. Para sa init ng kamay natin. Para iwas sa paso. Ayan. Siyempre hindi nawawala yung welding mask natin. Ayan. Siyempre. So ngayon po i-welding na natin siya. Ilayo muna natin itong mga equipment na to. Ayan. Ayan. Kakagat natin siya. And then i-welding natin. Kailangan ipipit natin siya into perfect. Ayan. Kailangan makuha natin yung perfect niyang posisyon. So ayan na, i-welding na natin siya. Tatak muna natin. Ayan. Yung current setting po dapat sakto lang. Hindi po kayo magkakaroon ng porosity. Once po na magkaroon po kayo ng porosity, napakahirap na po i-buffing yan. So ito na, i-welding na natin siya. Alisin muna natin ng kanyang flux. Ayan. So nakita nyo, fit na fit siya. Ayan. So ang tawag po sa posisyon na to ay flat welding.
So i-welding na siya. Ayan. Sa pag-welding po dapat naka-relax lang po tayo. Kung ikaw po ay isang baguhan at gusto mo rin matuto mag-welding, pwede ka pong mag-start muna sa basic. Yung basic po ay merong electrode na 6013. Pwede kang bumili ng welding machine na mumurahin lang, kagaya ng mga ginagawa ko. Ayan. Sa pag-welding po ng stainless, dapat relax lang po tayo. Huwag po nating mamadaliin kasi pag nagkaroon po yan ng porosity o yung tinatawag nila na butas-butas, yan po hirap na linisin yan. Napakahirap pong linisin. So ang mangyayari po dyan, igagrind nyo sanang igagrind. Pagka-grind po saka po siya i-troubleshoot. I-welding po siya ulit. Ayan. So malapit na tayong matapos. Ayan na. Makikita nyo na kung paano ko siya i-buffing. Ayan. Pasensya na rin kayo kung ngayon lang ako nakapag-upload ulit kasi ang dami ko pong trabaho. Marami rin po akong inasikaso. Alam nyo naman, medyo busy na po tayo ngayon. Meron na tayong welding shop, Doug welding shop. Ayan. Ayan na po. Ayan. Nakikita nyo sa halos lahat pantay. So ayan, diba? So yung magandang timpla po ng current setting natin yung ating flux o kaya cover ng pagwe-welding, ikusa po siyang natatanggal. So simulan na po natin yung pag-buffing into step 1. Ayan, simulan na po tayo sa step 1. Ayan. So gamit po yung grinder natin. Ayan. Ito po yung grinder natin. I-grind muna natin siya ng grinding stone. Step 1.
tapos na. Ayan na po, tapos na po yung step 1 natin. So papalitan natin siya ng flapping disc o kaya flap disc. So sa flap disc naman, ang ginagawa ko dito, dumidiretso na ako sa size na 100. Ayan, 100 po yung ano nya, yung tawag dyan, halos nya. Ayan. So ikabit natin siya ng maayos. Teka lang, mahirap. Ayan. Tapos saka natin siya higpitan. Ayan, para hindi na makawala kagaya ng mga 11 years dyan na naghiwalay kulang sa higpit. Ayan, so i-grind na natin siya. So ayan na, tapos na po yung step 2 natin. Ayan, pero mukhang ano na siya, mukhang malinis na siya. Ayan, tingnan nyo. Ayan, nawala na halos yung welding. So ayan, nakikita nyo yung parang mga gas-gas na yan. So i-grind pa natin ng konti para maalis.
nawala na siya, di ba? Yan na. Malapit na tayong matapos. So dumako na po tayo sa step 3, which is gagamitan po natin siya ng buffing disc na nylon clutch. Yan. Step 3 na po tayo. Ayan na po. Ito yung buffing disc natin. Make sure na bago ka gumamit nito, malinis na yung i-grind mo ng ganito. Malinis na siya. Ayan. Make sure na bago mo gamitan ito, malinis na yung tawag dyan, yung pipe natin. Wala na siyang mga porosity. Minsan naman pag ayan, meron po tayong porosity. Ayan. Nakita ninyo, meron po siyang spot. Yan po yung napakahirap linisin yan. Pag marami yung mga ganyan, yan po yung magpapadumi sa trabaho natin. So start na po tayo ng buffing. So ayan na. Malinis na siya, 'di ba? So malapit na nating makuha yung kulay nito. So dumako na po tayo sa last steps, o yung pang-apat na steps sa pag-grind. Ayan. Bali 5 steps po tayo. Yung last steps po na sinabi ko ngayon, yun po yung pag-grind ng last steps. So meron po talagang sikreto yan. Papakita ko po sa inyo mamaya maya kung paano natin makuha itong kulay na to. Ayan. Pasok natin siya. Ito po yung pang polishing. Papalis po natin siya. Ayan. Sa pagtrabaho po, huwag po tayong magmadali masyado. Nakakalimutan natin yung safety. So ayan na. Malinis na, 'di ba? So ang gagawin natin, ito na po yung final natin. Final steps natin. Gagamitan na po natin siya ng buffing soap para makuha natin yung kulay niya to. Minsan ang ginagawa ko po, pwede rin ikis-kis na pa ganito. Ayan. Ayan. Pwede nyo rin kiskisan ng ganito. Ayan. Depende na po sa inyo. Pwede rin po na yung grinder mismo yung ikis-kis nyo bago ninyo ilapat yung grinder ninyo. Ito po yung pang-polish natin. Ayan. Ayan po, buffing soap. I-grind natin siya, pero bago natin siya i-grind, ilapat muna natin siya sa
popping soap natin. Ayan. Yun lang po. So napakasimple. Ayan. Halos magkakulay na sila, 'di ba? Ayan. Halos magkakulay na sila. Simpleng-simple lang po, ayan. Ayan. Napaka-basic. Ayan po. Ayan. Nakita nyo naman, di ba? Halos magkakulay lang sila. Ayan. So, ayan po yung basic step natin. Ayan. Ayan na po siya. Ayan. Ayan po. Ayan. Diba? Halos magkapantay lang sila. So maraming salamat po. Sana po meron po kayong natutunan sa video na ito. Kung meron po kayong itatanong, pwede rin po kayong mag-comment sa mga gusto po mag-suggest. Ayan po. Sa trabaho po ng stainless, kung ikaw po isang baguhan, mag-aral-aral po muna sa pagwe-welding. At wag po munang isipin na magkakaroon po kayo ng customer o kaya income. So pag-aralan po muna ng maayos yung pag-welding, buffing bago po kayo maghanap ng customer para hindi po kayo magkaroon ng problema. Kasi ang hirap po ng stainless na trabaho na masilan po. Ayan. Masilan po at saka mahal yung materialis. So baka po pagbayarin po kayo ng may-ari kung magkaroon po ng problema yung trabaho. Sa katunayan nga po, dahil nabanggit ko po yung trabaho, at yan po yung trabaho ko ngayon. Stainless po yan lahat. Ayan. Railings po yan, paikot. Hello. Ayan. Yan po yung trabaho ko sa ngayon. Stainless po yan lahat. Ayan. So yan po yung sinishare ko sa inyo, mga basic na idea. Ako po ilang taon din po ako naging welder, tsaka ilang taon ko pong pinag-aralan to lahat bago ko po makuha yung tamang timpla ng trabaho. Ayan. Hindi ko po iniisip yung magkaroon ng income kaagad. Iniisip ko po yung quality ng trabaho. Ayan.
Yan. Ayan, 'di ba? So, napakadali lang po. Alam ko po, kayang-kaya nyo rin yan. Basta't magtiwala lang sa sarili. Ayan. Huwag po kayong matakot. Ang pagiging welder po ay napakahalagang instrumento dito sa mundo. So, ayan. So, maraming salamat po sa panonood. Sana po ay meron kayong natutunan. Like, share, and subscribe naman ang ating video. Ito po sa muli, Trabaho ni Dags. Peace. Mag-ingat po tayo lahat.